Umakyat kami sa Mount Coulis. Sabi ng iba, madali lang to. Pero sa aming hindi eksperto sa pag-akyat ng bundok, medyo na-challenge kami. Pero hindi naman ito gaano kahirap kumpara sa ibang bundok na naakyat ko. Kaya tara, samahan nyo kami nila Ate Lois, Ate Jamie at Kuya Errol at ako, si Kuya Arkin, na akyatin ang Mount Coulis. Nagsimula kami sa registration para makakuha din kami ng tour guide. Kailangan to para may tagakuha kayo ng mga litrato at syempre para mag-guide sa inyo sa bundok. Nagsimula kami umakyat siguro mga 4:30 na para maabutan namin ang sunrise. May sakit. Okay guys, so nakapag-start na rin kami. Wala, mga batak na kayo. Hindi ko din na rin jacket ko. Medyo malamig nung pag-akyat namin kasi medyo makulimlim at mukhang aambon. Pero okay lang kahit hindi ko nadala yung jacket ko kasi pagpapawisan din naman ako sa pag-akyat. At tignan nyo, konting ahon lang. Ito na agad yung makikita nyo. Ganda ng buwan, no? At tignan nyo naman si Ate Lois, inuubos ka agad ng energy. Ganun talaga kapag kumukuha ng mga video eh. Naging dalawa yung tour guide namin, oh. Basic oh. Naka-Birkenstocks pa. Bigla na wala yung pagod. Ganun pala yun. Wait lang ha, tumakbo kasi ako eh. Matapos ang 15 minutes na lakaran, nakarating na kami sa tuktok ng Mount Coulis. So grabe guys, no, eto na pala yun. Akala ko naman sobrang challenging. So nandito na kami kaagad, mga 15 minutes o 10 minutes pa lang. Parang naglakad lang kami sa daanan ng bundok. Eto, dito kami naglakad. Pero hindi pa dito natatapos ang lahat kasi Camp A pa lang to. Medyo malawak din ang Camp A at marami kaming mapupuntahan. So medyo kalungkutan pero masaya naman. Walang araw pero malamig. No, ba? Ay 6 pa lang pala kasi, kaya wala pang araw. Mga 7 pa ata. At hindi lang yun yung pinuntahan namin. Pumunta rin kami sa Camp B. At mamaya ipapakita ko sa inyo ang Camp B. Sa ngayon, daldalan lang muna kami dito sa taas habang naghihintay sa pila para magpa-picture doon sa may sign ng Mount Coulis. At dito na rin pala ako nagpalipad ng drone. Maya-maya lang, tinawag na kami ng tour guide dahil kami na daw ang susunod na kukuhaan ng litrato. At kasunod nito ay ang pagpunta namin sa may parang spider web. Pero napagdesisyonan namin na hindi na mag-antay sa pila dahil madami na ang tao at mukhang hindi naman namin may enjoy itong part ng tour. Kaya dumiretso na kami doon sa may bato-bato at heart shape sa taas lang nitong spider web kung tawagin. Pefik. Sambong. Sambong pefik. Shumba. Ang Sambong Peak. Palit. Ako. Galing nga no, kala ko nga bola eh. Thanks. Maya-maya lang, tapos na kami mag-antay sa mga pila. Kami na ang aakyat doon sa may mga bato. Medyo kinakabahan ako kasi takot ako sa heights eh. Pero syempre, bubis buhay kapag mga ganitong gala. Medyo nakakatakot lang talaga. So kinuhaan kami dito ng litrato. Savior. Huwag kang mag-joke-joke. Ay, ito pala eh. Maganda pala tapakan. Sige. Kinabahan ako eh. Huwag kang mag-joke-joke. Di kaya ko sarili ko. Paano yan? Nakatalikod? Di, dito ka tamapak matino. Sige, lipat. Lipat kayo dito. Ay si ate oh. Pag nahulog ka naman. Erol, huwag ka na. Ano gagawin? Sige, Lois, dito kayo.
Hoy, dahan-dahan yung sapatos mo. Matapos sa mga picturan at kaunting pahinga namin dito sa bundok na to, oras na para pumunta sa isa pang destinasyon, ang Noah's Ark. Ito na ata ang last destination dito sa Camp A. Pababa, puro bato, may lubid para hahawakan namin, at yung iba matataas ang kailangan hakbangin para makababa ka. Aray, tubulog yung buto ko. Ang ganda dito. Kahit doon sa pababa. Pero napakaganda pagkatapos nun. Pero hindi pa pala natatapos dito kasi meron pang paahon. Aray ko, sakit mo sa buhat. Sa wakas, nakaabot na din kami sa Noah's Ark. Medyo mahaba din yung pila kaya nagantay muna kami dito at kumain. Kinain namin yung mga dala naming snacks. Kawi-kawi lang. At finally, sa wakas, kami na ang susunod na magpapapicture doon sa Noah's Ark. Nakakatakot pero wala tayong choice. Kailangan natin magtapang-tapangan para matapos na. So para hindi na magturuan, sabi ko ako na yung mauna. Ako muna para tapos na. Siyempre, para matapos na. Pero grabe, nakakalula pala to. At pagkatapos ng mga makabuwis buhay ng mga litrato na nakuha namin sa taas. Sa baba, sa baba! Sa baba, sa baba! Errol! Sa baba, sa baba! Sa baba ka mo po, sa baba. Ay, wag, wag! Ay, baba mo yung paa mo! Tapa ka sa sahig, dito sa sahig. Nag-trek kami pabalik sa registration area para kumain ng lunch. At doon din daw naman ang simula sa pagpunta sa Camp B. Ayos pala yung experience dito eh. Akala ko sobrang dali lang. Pero may challenge din pala. Alam mo na sa garden lang. Sa lakad na kami pabalik doon. Kaya nga eh. Medyo pagod na rin ako. Kasi wala pa akong tulog. Oh, ganda. Wow. Ano? So guys, kasalukuyan po namin hinahanap ang ibong Adarna. Uy! Errol, Ano yun? Hindi, si Snow White, ginagaya ko. Mayroon na makina. Baka mayroon na naman pa surprise dito. Uy! ko? Wala. Sinauna ako. Ano yun ang barko kanina? Busina. Ah, busina ng barko. Oo, busina. Yung sa Baguio, pag binalikan natin. Amoy imbornal yung utot dun eh. Hindi yung trail dun kasi yung walang tour guide. Walang tour guide dun eh. Di ba sa Yellow Trail? Ah, sa Yellow Trail. Oo. Hanap mo. Ha, Ganda, lavender. lavender yan? Lavender. Baka Sabi mo, daw, don't trust pretty plants. Uy, baka mukha ng lavender yan. Lavender. Ito mga fern. Baka May poisonous mga- plant yan. Dito na kami sa Tabiasnan. Ah, ingay! Finally, Alam ko ganun. nakarating na kami sa registration at meron ditong karinderya. Spare pala tayo. Pero may mga dala naman kaming baon. Kaya kumain na muna kami dito at nagpahinga saglit bago kami pumunta sa Camp B. Bless niyo po itong food namin. Magbalik po ng kasama. And we pray Lord na yung sa mga susunod po namin pupuntahan ay maging safe din. At syempre, wala nang paligoy-ligoy pa. Tapusin na natin kaagad ang pagkain namin. At tara, samahan nyo na kami sa Camp B. Layo pa ba? 20 minutes na lang. Plus 20 po. Napakaswerte nga naman namin. Dahil habang nagtitrekking kami pababa, meron kami nakita Halo po. na nagtitinda Yun, apat po. ng halo-halo. Okay
Okay, so guys, bumili lang kami ng halo-halo. Kita kasi namin eh. Tapos sakto sobrang init. Kaya napabili kami halo-halo. Parang okay lang kahit hindi pa kainin kasi matutunaw naman siya habang naglalakad. Tapos malamig sa kamay. So parang refreshing na rin, no? O, tapos kapag natunaw, inom-inom ka lang. Ayun, tuloy na ulit sa pagtitrek. Dito pala kami diniretso ng tour guide namin sa falls. Kasi sabi niya, wala daw masyadong pumupunta dito. Kaya pagpunta namin dito, isang grupo lang yung nakita namin. Tapos umalis na din sila. Kaya solong-solo namin itong falls. Meron din po dyan. Kasi yung itsura ng bato, ayun o, sa may pader. Dito, dun. Sa left? On the highway, it's always 66 and we keep on driving. We just do what we wanna do. Yeah. Dagat. Can't be serious. Hey, playing songs on the radio, singing along to the words that we don't know how. Brings out the problems. And I could drive the whole along. Ain't no feelings like being on the rodeo house. Brings out the problems. Thank you, Ate Joy. Everybody, thank you, Ate Joy. Thank you, Ate Joy. Ay, Ate Joy, oh. Bye-bye po. Thank you po. At pagkatapos namin sa falls, lumabas na kami doon. At hindi ko inaasahan na mararamdaman ko tong bagay na to. Guys, first time ko naubusan ng energy sa hiking. Grabe, kanina parang sobrang lobat ako. Parang alam niyo yung natatawa na nangihina ka na sa kakatawa. Yung hindi mo mapisat yung gamit. Nangihina. Hindi ko alam, baka naubusan ako oxygen. Or lakas. Dinire-diretso ko kasi walang tulog. Pataas. Hindi, pero kasi dati, parang manararanasan ko na yun. Kasi dati, meron akong dalang dalawang sneakers. Oo, kapag, meron, isang malaki yun eh. Kapag parang feeling ko nang hihinan ako, parang kagat black, tas parang kape. Pero parang... Wala tulog eh. Saka wala din yung hindi rin ako nakapag handa para dito sa baga ilang araw ako na stuck sa tabako na may tiyan na ako dito, may pusod nga yun eh. Ayun, kaya siguro nabigla rin, pero okay naman ako from the start eh. Goods na ako. Salamat sa KitKat. So ngayon pupunta naman kami doon sa Hanging Bridge, tapos swimming na para ma-refresh din. Pinicturan lang naman kami ni ate sa Hanging Bridge kasi hindi na daw pwedeng tumawid doon kasi sira na daw. So pagkatapos namin magpicturan doon, dumiretso na kami dito sa may overflowing pool kung tawagin nila. Nakapag-swimming naman kami dito pero hindi ganun katagal kasi paalis na rin yung mga tao saka mag-aalas 4 na. Kasi hanggang alas 4 lang daw ang pwede sa Mount Cooley's. Kapag sumobra doon, magbabayad na daw kami ng extra. Kung naalala nyo kanina, bumaba kami ng 1 oras. Ngayon, aahon naman kami ng 1 oras. Kaya hinanda ako na yung mga binili kong chocolate para ngumat-ngat ako habang umaakyat. Para magkaroon ako ng madaming energy. Dahil lahat ng pagod na pinuntahan namin sa Camp A at dito sa Camp B ay madadagdagan pa ng sobra. Dahil hindi ka makakauwi kapag hindi ka aahon ng 1 oras. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all. At pagkatapos ng 1 oras na ahon, natapos na namin ang Mount Cooley's. First time